Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi. Mainit mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin muli dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Nagharap na ang nanay nito nga ni Catherine Camilon at itong tinuturong utak di umano sa pagkawala. Diyan po sa hearing. Sino itong tinuturong na utak na ito? Walang iba kundi si Police Major. Naku po, diyan po sa naganap na hearing ay huli sa akto nitong nanay ni Catherine Camilon na tinatago sa bulsa ni Police Major ang isang cellphone. Naku po, matindi ito. Bakit tinatago ang cellphone na ito? At ano nga ba itong cellphone na ito? Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po akong tuklasin panoorin ang aktwal na ika nga po'y naganap sa harapan ni Police Major at itong nanay ni Catherine Camilon. Panoorin po natin. Napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, hawak na ng CIDG-4A ang opisyal na resulta ng DNA test ng magulang ni Catherine Camilon at biological evidences na natagpuan sa abandonadong SUV. Kinuwestiyon naman ng pamilya Camilon ang paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro habang naka-restrictive custody. May follow-up report si Denise Abante. Dumating na kagabi sa Regional Office ng Criminal Investigation and Detection Group 4A ang opisyal na dokumento ng DNA results na isinagawa ng Forensic Group sa Camp Crame. 99% na tumugma ang DNA profile ng mga magulang ni Catherine Camilon sa mga nakitang biological evidences mula sa natagpuang pulang SUV. May nakitang buhok doon sa dishwashing sponge, no? Naikumpara ito sa specimen na binigay ng Camilon parents. Nag-match with 99% parentage. Ibig sabihin, ang buhok na ito ay offspring na mag-asawang Rosario and Welmer Camilon. Ngayong araw din, dinala ng CIDG-4A sa Batangas City Prosecutor's Office ang mga dokumento na siyang magpapatibay umano sa kaso laban sa mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. I-evaluate namin pareho kung pwede na ba itong the same case or bagong kaso. So, it's up to them kasi sila naman evaluator. On the other hand, patuloy pa rin ang examination ng ibang specimen ng ating forensic group and hoping kami na meron pang other positive ingredients, no, na to strengthen the case. Umaasa ang pamilya Camilon na sa unti-unting pag-usad ng investigasyon ay makikita na rin nila ang nawawalang si Catherine. Samantala, matapos ang isinagawang paghaharap kahapon ng pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro sa isinagawang pre-hearing conference, may isang kahina-hinalang bagay daw ang napansin ng 47 anyos na si Nanay Rosario, ang nanay ni Catherine Camilon. napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede ba talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Para sa pamilya Camilon, hindi na raw dapat pang nakakagamit ng telepono o anumang komunikasyon sa labas si Major De Castro habang nasa restrictive custody. Pag sinabing may cellphone ka, may
maraming makukontak ka. May matatawagan siya, may pwede siyang kausapin. Siyempre, nandoon yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi ng yan nga yung suspect. Nangangamba sila ngayon para sa kanilang kaligtasan dahil daw sa mga posibleng mangyari o epekto ng paggamit ni Major De Castro ng telepono habang naka-restrictive custody. Pwede pa nga raw ito ayon sa Police Regional Office 4A. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Para, di ba, ma-limit natin yung mag-influence niya sa case. Pagtitiyak ng Pro4A na tututukan nila ang seguridad at kaligtasan ng pamilya Camilon at pag-uusapan kung posibleng ipagbawal na ang paggamit ng telepono ni Major De Castro habang nasa restrictive custody. Nasabi din ng aming regional director na lahat po ng assistance na pwede natin i-provide sa family ay ipoprovide natin even po sa security nila. Idulo po siguro natin sa ating admin or sa legal officer natin with regards to that. Para titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Okay, alright. Iyan po mga kaibigan. Shout out at maraming salamat, Jimmy News TV, Regional News TV. Ipamanin po ang paggamit ng inyong video clip. Suportahan din po natin yan. Okay, naku po, matindi ito. Ito ang ating tatalakayin at napakaliwanag sa ruling ng video din na yan na nagkaroon po ng hearing diyan po sa kaso na isinampa dito kay Major na isang pulis. Subalit doon sa naganap na hearing ay may kakaibang napansin itong nanay ni Catherine Camilon sapagkat itong cellphone ni Police Major ay kung bakit nakakagamit ito ng cellphone ay isang restricted. Ibig sabihin ay naka-restricted. Yun po ang katanungan dito mga kaibigan. Ang malaking katanungan dito ng nanay ni Catherine Camilon ay kung bakit nakakagamit ng cellphone itong naka-restricted na si Police Major na tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon. Batayo sa ibang mga paliwanag nitong isang po ay mataas na opisyal na pulis na nagsalita ay pwede naman daw gumamit. May matindi, di ba? Ang tanong, bakit wala silang malinaw Wala silang malinaw kung kurito na pinangahawakan o batayan kung pwede talaga gumamit itong isang restricted na katulad ni Police Major. Hindi ko alam kung ito ay according to the law or according sa kanilang sariling pananaw. But kung according to the law mga kaibigan, itong sinasabi na pwede, kung yun ang sinasaad ng ruling o panuntunan na talagang pwede, wala pong problema. Huwag po natin lalabagin yun. But kung ito ay sariling pananaw lang nila, sariling kautusan lang, nang hindi po according doon po sa ruling ng panuntunan, ay ito po ay malaking katanungan mga kaibigan. Kasi wala po silang pinapahayag na talagang konkreto na dapat ito ang gawin. Maraming paliko-liko pa na mga salita. Hindi pa diretsahin kung ano pa sinasabi. Hindi man lang nasabi nila na according sa ating regulation, according sa ruling ng ating panuntunan, ay yan po dapat ang wala silang nasasabi mga kaibigan. But anyway, abangan po natin ito kung ano ang kahinatnan. Dahil maganda po itong napansin nitong nanay ni Catherine Camilon na bigyan ng pansin sapagkat
ay mahirap na ho ito pag gumagamit ng cellphone ang isang nakarestrict. Ay parang hindi rin ho nakarestrict yun eh. Ang tawag yun ay isang tambay na binabantayan. Dahil alam nyo, ang komunikasyon, kahit nasa isang kwarto ka ho, ay malayo po ang maaabot niyan, mga kaibigan. That's why ang gusto po nating ipunto diyan para maiwasan po natin kung ano pa man ang balak gawin ito. Kung ano pa man ang mga binabalak na tungkol ho dito sa kaso na hindi kanais-nais na dapat yang gawin sa pamamagitan ng communication by cellphone. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong punto. Hoy, gising! Mga kaibigan, kung matatandaan nyo, ito ay tinalakay na natin sa ating vlog. Na mismo ang ating senador Rapi Tulfo ay diretsahan sinabi, inutusan na pamamagitan ng kanyang public opinion na dapat ikulong ito. Diyan ho sa tunay na kulungan na kahit siya pa lang ho ang nag-iisang nakakulong doon. But yan po ay on the record sa ating vlog according kay Colonel Fajardo. Colonel Fajardo ba ito? Yung babae na spokesperson ng PNP. I'm very sorry kung nagkamali ako. Ang binitawan niya pong pananalita ay isasang guniho. Diyan ho sa mataas o kinaukulan kung sino dapat isang guni ang opinion po ni Idol Rapi. Ba't ang tanong ngayon, yan ba ay nasang guni o lumabas na lang sa kabilang tainga? Ay dapat ito iparapi Tulfo ulit pag-usapan sa Rapi Tulfo at ang magising naman baka natulog na lang sa kungkungan nitong mga public opinion na nagagawa ng paraan nitong si Colonel Fajardo. Ganyan po katindi ang ating justice system, mga kaibigan. Alalahanin po natin ito isang major. Ang isang major ho na pulis ay napakarami pong koneksyon yan sa hanay po ng PNP, mga kaibigan. Baka kayo dyan, habang nakarestrict kayo, nagbubulong-bulungan kayo. Ganito ang gawin natin. Hindi ho malabo sa akin yun. Mga mga public opinion na mangyari. Nagbubulong-bulungan kayo dyan kung ano ang dapat gawin. Kaya dapat kung ano man ang kanais-nais na gawin dito, katulad nga po ng nasabi na Idol Rapi Tulfo ay dapat gawin. Kung ano man ang batayan dito sa pamamagitan ng restrict na ito. Sapagkat restrict, walang kaano ito eh. Walang ibig sabihin ay kung tawagin restrict na salita. But nandun pa rin po, kaya mong gawin lahat ng kaya mong gawin sa gusto mo, mga kaibigan. Ganyan ba? Ganyan ba ang restrict? Diba? Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. At natanggap na rin po ng pamilya nitong nanay ni Catherine Camilo ng opisyal na kopya ng DNA test na ang resulta po ay 99%, mga kaibigan. Talagang tugma na tugma po. Alalahanin po natin sa lahat ho na sumusubaybay dito sa nga po before na tinalakay natin kaso kay Jubilin Galino. Alam niyo ho, kung natatandaan nyo, ang result po ng DNA test noon ay 99.99%. Kulang na lang ng ilang guhit para maging 100. Ay dito 99. But hindi po yan natin talakay kay Jubilin Galino. Napadana lang po natin kaunti sapagkat hanggang ngayon po napakalaki ring katanungan at napakadaming malaking katanungan dito po sa unsolved case na kaso po ni Jubilin Galino na nawala din po yan na hindi rin po nabigyan ng katarungan, mga kaibigan. Maraming salamat po at maliwanag po dito sa ating tinalakay ay isang cellphone ang nakita sa bulsa na tinatago nito ni Police Major, mga kaibigan, na question itong nanay ni Catherine Camilo doon po sa pagharap nila sa hearing po diyan po sa kaso na isinampa laban po dito sa tinuturong utak na si Police Major.
Okay, diyan po sa comment section na pwede po kayo mag-iwan ng public opinion at huwag po kayong matakot, mahiya, karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Abangan po ang pang latest update mga kaibigan at tayo po hindi nagpapakalat ng fake news. Kung ano man public opinion ng naririnig nyo po, yan ay pawang public opinion bilang isang maliit na vlogger na nagbibigay po ng kaunting komentaryo, opinion na nagbabase po tayo diyan ho sa rolling ng video. Sana po maunawaan nyo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po tayong i-like ang video na ito, palakpakan.